Naku, ang mga aircraft carrier, fighter jet at ang tinatawag na armada ng Amerika ay kasalukuyan ng nakapwesto sa paligid ng Iran. Si Donald Trump ay naglabas na ng babala tungkol sa posibilidad ng isang direktang military strike laban sa Iran. Samantala, ang Israel ay nagtaas na sa high alert ng kanilang buong puwersa at nakahanda sakaling maglunsad ng pambobomba ang Amerika. Habang ang Russia naman ay pilit na umaawat dahil sa pangambang maaari itong mauwi sa isang malawakang digmaan na yayanig sa buong mundo. Hindi na ito simpleng pagsasanay. Ito ay malinaw na paghahanda para sa isang aktwal na pag-atake. Delikado ang sitwasyon ng Iran dahil sa bawat sulok ng kanilang karagatan, tila may nakaabang ng mga kanyon at missile ng Amerika. Mga kahistoryador, mainit na ang tensyon. Wala ng preno ang palitan ng salita sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa ulat ng CNN, direkta nang tinitimbang ni Pangulong Donald Trump ang opsyon na bombahin ang mga strategic locations sa loob mismo ng Iran. Hindi na ito proxy war sa Lebanon o sa Yemen. Direktang target na ang Iran. Bakit? Dahil sa mabilis na pag-usad ng kanilang nuclear program at ang patuloy na pag-atake ng kanilang mga kaalyado sa mga base ng Amerika. Kaya naman huwag na kayong magtaka kung bakit ang Persian Gulf ay punong-puno na ngayon ng mga barkong pandigma. Ayon sa NBC News, sinabi rito na ang US military ay nagtulak na ng napakaraming weaponry o kagamitang pandigma sa Middle East. Hindi lang ito basta-bastang deployment. Pinag-uusapan natin dito ang mga B-2 Spirit stealth bombers na kayang maghulog ng bunker buster bombs. Kaya naman sa puntong ito, ang Iran ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon na ngayon. Isang maling galaw lang, isang maling pindot ng trigger ay magliliyab ang buong rehiyon. Dahil dito, ang bansang Russia ay hindi na nakatiis. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency, ang Moscow ay naglabas na ng opisyal na pahayag na nag-uutos sa Iran at sa lahat ng partido sa rehiyon na magkaroon ng restraint o pagpipigil. Pero alam nyo ba ang totoo? Takot ang Russia na kapag tuluyang umatake ang Amerika, mawawalan sila ng pinakamalakas na kakampi sa Middle East. Ang Russia ay abala sa sarili nilang laban sa Ukraine, kaya ang huling kailangan nila ay ang pagkawasak ng Iran. Samantala, tila hindi nakikinig ang Washington sa pakiusap ng Moscow. Para sa US, ang Iran ay isang banta na dapat nang tapusin bago pa sila makagawa ng atomic bomb. Mga kahistoryador, hindi lang isang carrier strike group ang pinadala. May mga ulat na ang US ay nagpadala ng karagdagang fighter jets gaya ng F-35 at F-22 Raptor. Ang mga ito ay mga ghost planes na hindi basta-basta nakikita ng radar ng Iran. Isipin nyo, habang natutulog ang mga tao sa Tehran, maaaring nasa ibabaw na nila ang mga eroplanong ito. Ito ang dahilan kung bakit ang presensya ng militar ng Amerika ay itinuturing na unprecedented o wala pang katulad sa mga nakalipas na taon. Ang layunin ay malinaw, palibutan ang Iran mula sa lahat ng direksyon, mula sa dagat, himpapawid, at pati na rin sa mga basa nila sa Iraq at Jordan. Samantala, ang Israel ay nasa high alert na rin. Ang Iron Dome, David Sling at Arrow missile defense system ng Israel ay naka-activate na lahat. Ang kanilang mga piloto ay nasa loob na ng kanilang mga cockpit, handang lumipad sa loob ng ilang minuto. Alam nyo ba, ang Israel ay matagal nang naghihintay ng pagkakataon na wasakin ang nuclear reactor ng Iran. Ngayong may go signal o suporta na mula kay Trump, tila ito na ang perpektong timing para sa kanila. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagtatanong, ano ang kinalaman nito sa atin? Simple lang.
Kapag nagkaroon ng gulo sa Persian Gulf, selyado ang supply ng langis sa buong mundo. Kapag binomba ang Iran, siguradong isasara nila ang Strait of Hormuz. Alam niyo ba kung ano ang Strait of Hormuz? Ito ang pinakaimportanteng choke point sa mundo, kung saan dumadaan ang malaking porsyento ng langis na ginagamit natin sa Pilipinas. Kapag nasara yan, asahan nyo ang pagtaas ng presyo ng gasolina na hindi nyo pa nakikita sa buong buhay nyo. Kaya naman ang isyong ito ay hindi lang usapin ng mga sundalo. Usapin din ito ng sikmura ng bawat pamilyang Pilipino. Samantala, ang Iran, hindi rin sila basta-basta magpapatalo. Bagamat dehado sa teknolohiya, ang Iran ay may libu-libong ballistic missiles na nakatutok sa mga base ng Amerika sa buong Middle East. Mayroon din silang mga suicide drones na napatunayan ng epektibo sa mga modernong labanan. Kaya naman ang planong pag-atake ng Amerika ay hindi magiging isang madali. Ito ay magiging isang madugong bakbakan. Pansinin niyo ang tono ng mga Iranian generals. Wala silang balak umatras. Para sa kanila, ito ay usapin ng dangal at pananatili ng kanilang gobyerno. Alam nyo ba, maraming analis ang nagsasabi na ang planong ito ni Trump ay bahagi ng kanyang maximum pressure campaign. Pero ang pinagkaiba ngayon, ang pressure ay hindi na lang sa ekonomiya o sanctions. Ang pressure ngayon ay bakal at apoy na. Ang military build-up ay nagpapakita na seryoso ang US na tapusin ang nuclear ambitions ng Iran sa pamamagitan ng dahas kung kinakailangan. Ang armada ng mga barko at jets ay nagsisilbing babala para sa Iran. Ang Saudi Arabia at UAE, bagamat tahimik sila, ang kanilang mga base ay bukas para sa Amerika. Dahil dito, lalong naiipit ang Iran. Wala silang malabasan. Sa hilaga, andyan ang banta ng instability. Sa timog at kanluran, ang dagat ay kontrolado ng US Navy. Ang tanging kakampi na lang nila ay ang kanilang mga proxy groups at ang suporta sa likod ng tabi ng Russia at China. Pero sapat ba ito para tapatan ang puwersa ng isang superpower? Sa puntong ito, dapat nating tingnan ang kasaysayan. Tuwing ang Amerika ay nagpapadala ng ganitong karaming asset sa isang lugar, laging may sumasabog. Nangyari ito noong 1991 sa Desert Storm at noong 2003 sa Iraq War. Ang pattern ay laging pareho: deployment, ultimatum, at pagkatapos ay ang shock and awe. Kaya naman huwag tayong pakasisiguro na ito ay pananakot lang. Ang mga ulat ay malinaw na indikasyon na ang makinarya ng gyera ay umaandar na. Dahil dito, kailangan nating maging handa. Ang epekto nito ay global. Samantala, ang Iran ay naghahanda na rin para sa kanilang tinatawag na Holy Defense. Maglalabas sila ng mga submarine sa Persian Gulf para subukang labanan ang armada ng Amerika. Ang Russia ay patuloy na nananawagan ng diplomasya. Pero alam nyo ba kung bakit hindi ito pinapakinggan? Dahil para sa US, ang Russia ay wala ng moral na otoridad na magdikta ng kapayapaan matapos ang nangyari sa Ukraine. Kaya naman ang boses ng Moscow ay tila bulong na lang sa gitna ng ingay ng mga jet engine ng Amerika. Ang Israel naman sa kabilang banda ay lalong nag-iinit. Para sa kanila, ang pagkawasak ng Iran ay nangangahulugan ng seguridad para sa kanilang bansa. Ito ang dahilan kung bakit sila ay nasa high alert. Alam niyo ba kung ano ang pinakamapanganib na bahagi nito? Ang posibilidad ng miscalculation. Isang radar operator lang ang magkamali o isang drone lang ang lumampas sa border ay sapat na para magsimula ang ulan ng missiles. Kaya naman sa bawat minutong lumilipas na ang armada ng Amerika ay nasa paligid ng Iran, ang panganib ay lalong tumitindi. Sa loob ng Iran, ang mga tao ay nagsisimula na ring mag-imbak ng pagkain at gamot. Alam nila ang pwedeng mangyari.
ang kanilang gobyerno ay naglabas na ng mga direktiba para sa civil defense. Ibig sabihin, pati ang mga sibilyan ay inihahanda na sa posibleng pagbomba. Pansinin niyo ang huling ulat mula sa France 24 tungkol sa armada. Ang dami ng warships na nakapwesto ngayon ay sapat na para burahin ang depensa ng isang maliit na bansa sa loob lang ng ilang oras. Pero ang Iran ay hindi maliit na bansa. Sila ay may malawak na teritoryo at matinding ideolohiya. Kaya naman ang giyerang ito, kung sakaling matuloy, ay hindi matatapos sa loob ng isang linggo. Maaari itong tumagal ng mga taon at kumitil ng libu-libong buhay. Samantala, ang Israel ay handa ng maging kanang kamay ng US sa operasyong ito. Ang coordination sa pagitan ng US at Israel ay nasa seamless level na ayon sa mga ulat. Ibig sabihin, sabay silang aatake mula sa magkaibang direksyon. Dahil dito, ang Iran ay nasa pinakamahirap na posisyon sa kanilang modernong kasaysayan. Pinalilibutan sila ng mga kaaway at ang kanilang mga kaibigan ay hindi makakilos ng direkta. Ang Amerika ay determinadong baguhin ang takbo ng Middle East at ang Iran ang hadlang sa planong iyon. Kaya naman ang bakbakan ay tila hindi na maiiwasan. Ang ating pamahalaan ay dapat ng may contingency plan para sa ating mga OFW sa Middle East. May libu-libong Pilipino sa Iran at sa mga karatig bansa nito kapag nagsimula na ang bakbakan. Mga kahistoryador, tama lang ba ang gagawing pag-atake ng Amerika? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!